Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tanong lang po, hinahabol niyo ba ang tuwa at saya sa buhay niyo? O ikaw ba ay nagbibigay ng tuwa at saya sa iba? Do you chase happiness? Or is your life an expression of joy and happiness to others? Kasi pansinin nyo, kapag hinahanap mo, hinahabol mo ang tuwa at saya, diyan ka nagiging malungkot at miserable. Pero kapag pinipili mo na magbigay ng tuwa, saya sa iba, diyan mas dumadami, lumalalim ang iyong kagalakan. Sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Santa Clara. Ang buong buhay niya ay pagbibigay sa Diyos. Mayaman siya, iniwan niya, inalay niya lahat sa Diyos. Binigay niya ang mismong buhay niya bilang paglilingkod, pagmamahal sa Diyos. Kaya naman kahit wala siyang pagmamay-ari, punong-puno ang kanyang puso ng tuwa at ng kapayapaan. Mga kapatid, aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan meron tayong hinabol, hinanap na inaakala nating pinakamahalaga sa buhay na ito. Pero walang ibang pinakamahalaga kung hindi ang Diyos. Magpatulong tayo kay Santa Clara na turuan niya tayo na iwan ng lahat, ialay ang lahat sa Diyos para maging kamukha niya. Tayo ay maging mas banal, maging mas masaya, maging mas payapa. Sa mga pagkakataon na kung saan nagpatuloy pa rin tayo sa ating pagkakasala, sa mga pagkakataon pinagpalit natin ang Diyos sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para tayo makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, tinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukhat aba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundan namin nawa si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan, upang kami pagindapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalonbon. Iniladlad ko ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat.
Ang lasa ko ay parang pulot pukyutan. Sinabi niya sa akin, "Tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kay sa pulot, matamis pa sa kay pulot, yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan, na mata mo yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ang sino man nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa pinaghaharian ng Diyos. Ang sino man tumanggap ng isang batang ganito, dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw naman ang isa sa mga yon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nang kumakain sa kaburulan upang hanapin ang naliligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang kinagagalak ang isang ito kaysa sa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ganda mo. May napanood po akong isang video tungkol po sa isang bagong burger shop na magbubukas. Para po makilala itong bagong restaurant, gumawa po ng isang kakaibang promotion yung may-ari. Pumunta ang may-ari sa isang radio station at nag-announce po siya ng ganito, "We have the best burger in town. Try it. And if you don't agree, we will pay you $100. Inanyayahan po niya yung mga tao na tikman yung kanyang burger, yung kanyang pagkain. At kung hindi man daw po nila ito magugustuhan, babayaran yung tao. Ang ganda po ng marketing, no? Ano po sa tingin nyo ang nangyari? Dinagsa po yung kanyang restaurant. Nung una, halos wala naman po nagrereklamo kasi totoo naman, masarap talaga yung kanyang burger.
Pero habang tumatagal, meron pong isang customer ang nagsabi, "Di masarap ang burger nyo." Meron naman pong isa nag-react, "Hindi ko gusto ang mga pickles." Meron din pong isa nagreklamo, sabi niya, "Ayaw ko ng mustard." At sunod-sunod na po yung mga tao, ang papangit, ang sasama ng sinasabi nila tungkol sa burger. Ang tanong, totoo ba yung kanilang sinasabi? Hindi po ba? Nagsisinungaling lang sila. Nag-imbento lang sila ng reklamo. Kasi ano talaga ang gusto nila? Hindi naman yung burger. Ang hinahanap lang nila yung pera. Amen? Hindi sila naghahanap ng masarap na pagkain. Ang hinahanap nila ay yung kumita sila. Amen? Mga kapatid, tingnan niyo po kung anong nagagawa ng pera sa tao. Kapag pera na ang nakataya, merong mga tao handang magsinungaling. Merong mga tao handang manira. Merong mga tao handang magkunwari. Merong mga tao handa nilang ibenta ang kanilang dangal para lang may kitain sila. Amen? Merong mga tao handang magsuot ng maskara, handang magloko, handang maglamang, handang sirain ang pangalan ng ibang tao, basta't may kapalit lang na pera. Amen? At dito po natin makikita ang isang napakalalim na katotohanan. Hindi naman ang pera ang nagpapasama sa tao. Yung pagnanais mo na magkaroon ng pera. Yan po ang nakasulat sa Biblia. It is not money who corrupts us, but it is the love for money that makes us bad and evil. Hindi naman po yung pera per se ang nagpapasama sa tao. Pero minsan nilalabas ng pagnanais natin sa pera yung totoong laman ng puso natin. Kaya nga, kung tapat ka nung mahirap ka pa, magiging tapat ka pa rin kahit na yumaman ka. Kung sakim ka noon, nung kakaunti pa lang ang pera mo, magiging mas sakim ka kapag dumami na ang kayamanan mo. Hindi po ba? Kaya nga ang problema ay hindi po yung laman ng bulsa. Ang pinaka-problema ay yung laman ng puso. Kaya minsan, ang akala natin, kapag yumaman tayo, magiging mas mabuti tayong tao. Hindi po. Kung hindi ka marunong magmahal ngayon, kahit na magkapera ka, hindi ka tuturuan ng kayamanan na magmahal. Amen? Kung hindi ka marunong magpasalamat ngayon, kahit na magkaroon ka ng limpak-limpak na pera, bilyon-bilyon sa bangko mo, hindi ka pa rin magiging mapagpasalamat. Kaya nga po ang paalaala ni Jesus kung babasahin nyo, in Luke chapter 16 verse 11, sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa di matuwid na kayamanan. Ang tawag po ng Panginoong Hesukristo sa pera ay unrighteous wealth. Hindi po ibig sabihin nito masama ang pera, ha? Hindi po. Ang ibig lang sabihin ng Panginoon, ang pera ay ang pinakamababang uri ng kayamanan. Think about it. Money is the lowest form of wealth. Bakit? Dahil una po, meron pang ibang mas mataas na uri ng kayamanan sa buhay na ito kesa sa pera. Di ba? Kayamanan din naman ang katalinuhan. Aanuhin mo yung may pera ka, wala kang kaalam-alam. Hindi po ba? Kung nanalo ka ng loto, hindi mo naman alam gamitin yung perang yan, back to zero ka. Mauubos din ng perang yan. Hindi po ba? Kayamanan din naman ang kalusugan. Kaya nga, anong palagi natin sinasabi? Health is wealth. Kayamanan din yung peace of mind. Yung nakakatulog ka ng masarap tuwing gabi dahil alam mo, wala ka naman ginarabyado, wala ka naman sinaktan na ibang tao. Kayamanan din po yung pagkakaroon ng mga mabubuti, malalambing na anak at apo. At kayamanan din ang pagkakaroon ng mga totoong kaibigan. Amen? Pero pangalawa, pinakamababang uri po ng kayamanan ang pera. Kasi kahit sino maaaring magkaroon ng pera. Pwede pong yumaman ang mga mabubuti. Pero pwede rin naman yumaman ang mga masasama. At hindi po ba mas maraming mayaman
na scammer, na korap, magnanakaw, mga drug lord. May mga tao na walang Diyos. Pero pagkarami-rami ng pera nila, habang totoo rin naman po, merong mga taong matuwid, marangal nagtatrabaho, lumalaban ng patas. Pero sila pa yung sobrang hirap sa buhay. Ibig po sabihin, ang pera ay hindi sukatan ng kabanalan. Ang pera ay hindi sukatan ng kabutihan. Ang pera ay hindi sukatan ng pagiging malapit sa Diyos. Kaya nga po, paalaala ni San Pablo sa atin, read in the first letter to Timothy, chapter 6, verse 17. St. Paul reminds us that we should put our hope in God, who richly provides for us with everything for our enjoyment. Ang paalaala po ni San Pablo, huwag tayong umasa sa kayamanan na madaling mawala. Kung hindi, umasa tayo palagi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating kailangan para sa ating ikagagalak. Ang ganda po, no? Pero hindi naman po ibig sabihin nito na kasalanan ang yumaman. Ang sinasabi lang po ng turo nito ay huwag mong ilagay ang pag-asa mo sa pera. Ilagay mo ang pag-asa mo sa Diyos. Mga kapatid, hindi po natin kalaban ang kayamanan. Pero kapag ang kayamanan mo ay nagiging Diyos mo na, doon nagsisimula ang problema. Amen? Kapag ang pera ang nagiging dahilan kung bakit nagsisinungaling ka na, kapag ang pera ang nagiging dahilan bakit sinisira mo, ugnayan mo sa iyong pamilya, kapag ang pera ang nagiging dahilan bakit patay na ang iyong konsensya, hinahamak mo na ang iyong kapwa, kapatid, hindi mo na hawak ang pera. Ang pera na ang humahawak sa iyo. Amen? Pero kapag ang Diyos ang pinakamamahal mo, kapag ang Diyos ang humahawak sa buhay mo, makikita mo, magbabago ang pananaw mo, magbabago ang pag-uugali mo, magbabago ang pamumuhay mo. Yes, the love for money changes us sometimes to become the worst version of ourselves. And yet, the good news is, remember this, our love for God will ultimately change us for the best. At kapag mahal na mahal mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa mo, ipagkakalob niya sa iyo, hindi ang kayamanan na binibigay ng bangko, ng gobyerno, o ng ibang tao. Mahalin mo ang Diyos buong buo, todo, at ibibigay niya sa iyo ang kayamanang hindi mananakaw, hindi maluluma, hindi mawawala. At ito po mismong natuklasan ni Santa Clara ng Assisi. Si Santa Clara, pinanganak po yan ng mayaman. Kung gugustuhin lang po niya, pwede naman siyang mamuhay na puno ng luho. Magaganda daw po yung kanyang mga damit, masarap ang kanyang pagkain, komportable yung kanyang buhay. Pero nung nakilala po niya si San Francisco ng Assisi, narinig po niya ang tawag at paanyaya ni Kristo. Iniwan po niya ang lahat. Hindi dahil galit siya sa pera, kundi dahil may nakita siyang mas mahalaga kesa sa kayamanan. Napagtanto po ni Santa Clara na ang pinakamayamang tao ay hindi yung taong maraming pera. Na-realize po ni Santa Clara na ang totoong pinakamayaman ay yung taong punong-puno ng Diyos sa kanyang puso. Kaya kahit wala po siyang gintong alahas, naging ginintuan naman po yung puso ni Santa Clara. Kahit na wala po siyang malaking bahay, ang kanya pong puso, loob, naging tahanan ng Diyos. At hanggang ngayon, 800 taon na po ang lumipas, hindi po natin naaalala si Santa Clara dahil sa dami ng lupa na pag-aari niya. Hindi po natin inaalala si Santa Clara ngayon dahil sa kanyang naipon, dahil sa kanyang kayamanan. Pero naaalala po natin si Santa Clara dahil sa iisang bagay, na naging napakayaman ni Santa Clara sa kanyang pananampalataya. Napakayaman po ni Santa Clara sa pag-ibig.
Napakayaman po ni Santa Clara sa kabanalan. Mga kapatid, maganda pong itanong ito sa ating sarili ngayon. Ano ba ang kayamanan ko sa buhay ko? Ang kayamanan mo ba ay yung mga naipon mo sa bangko? O ang tunay na kayamanan mo ay yung naipon mo, yung laman ng puso mo? Kasi kahit na malaki ang bahay mo, pero kung puno ng galit ang puso mo, bankrupt ka talaga. Kahit na meron kang bilyones sa bangko, pero ang itim-itim naman ng budhi mo dahil lahat ng iyong nakuha galing sa nakaw. Aba, buhay ka pa, nasusunog ng kaluluwa mo. Hindi po ba? Dahil darating ang araw, iiwan din natin lahat ng yan. At tayo'y haharap sa Diyos. Huhusgahan niya tayo. Pero ang pag-ibig na ating binibigay, ang kabutihan na ating ginagawa, ang relasyon natin sa Diyos, yan po ang tanging kayamanan na madadala natin hanggang sa langit. Kaya ngayon pong kapistahan ni Santa Clara ng Assisi, hilingin po natin ang kanyang panalangin na sana huwag tayong maging alipin ng pera. Tandaan niyo po, ang pera, pinakamababang uri ng kayamanan. Huwag mong itatapon ang iyong dangal, ang iyong kabutihan para lang sa pera. Kung hindi, hari nawa, magdasal tayo. Maging mas mayaman tayo sa pananampalataya at pagmamahal. Dahil diyan tayo bibigyan ng Diyos ng mga pinakamataas na uri ng kayamanan. Dahil bandang huli, tandaan niyo po, mas mahalaga sa Diyos ang isang puso na puno ng pag-ibig at pagmamahal kesa sa bulsa na puno ng pera. At huwag niyo pong kalimutan that money, yes, can buy you comfort, but money cannot buy you contentment. Yes, money can buy you a house, but it cannot create a home for you. Money can buy you medicines, but it cannot give you health. Money can buy you a comfortable bed, but it cannot give you proper sleep. Money can help us to buy many things, but only God can fill the emptiness of our hearts. Para po makamtan natin ang pinakamataas na uri ng kayamanan, ang tuwa, ang kalusugan, kabanalan at kapayapaan, magpatulong po tayo kay Santa Clara ng Assisi. Sabihin po natin, Santa Clara, panalangin mo kami, gabayan mo kami, ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Halay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Manalangin tayo sa Ama upang gawin niya tayong karapat-dapat na maging kanyang mga minamahal na anak. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging epektibong instrumento sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lider ng gobyerno naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ng mga bata at upang ang mga maliliit na ito ay maging ligtas sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang naway mapalaki ng mabuti ang kanilang mga anak ayon sa pinag-aalagang moral at mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na sumasampalataya sa iyo. Pagkaloob mo sa amin ang kababaang loob ng isang bata, sapagkat sa mga tulad nila ang kaharian ng langit. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mo na si Santa Clara ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Pagkaloob mong kami rin, pagkalooban ng pagbabago, ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas sila ang paghahari mo, ay maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin binigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Itong pinanggalingan aming ngayon nililingunan. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong mabanal na kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria, Inang Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal. Si Santa Clara ng Assisi, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piing ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay Santa Clara ng Assisi para hanaping ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. May napakaganda pong turo si Santa Clara ng Assisi. Sabi niya, that we become who or which we love. Nagiging tayo kung sinong ating minamahal. Kaya nga po pansinin niyo, ang tao, kapag minamahal niya ang pera, napapasama siya. Sana po hindi na nila pinalitan yung mga drawing yung nakalagay doon sa pera natin. Kasi dati, di ba, mga bayani po yung nasa pera natin. Pero ngayon, ano po yung tatak ng pera natin? Mga hayop. Di po ba? Kaya pansinin nyo, kapag ang tao minamahal ang pera, nagiging hayop ang ugali. At ano pong ugali ng tao? Survival of the fittest. Yung nakikipaghabulan, gusto lang mag-survive, gustong malamangan ng iba. Yan po ang malungkot na kwento. Pero pag ang tao, minamahal niya ang Diyos, nagiging kamukha niya ang Diyos. At sino ang Diyos? Ang Diyos ay pagmamahal. At ano po bang pagmamahal? Ito po ay hindi sumusuko, ito po ay umuunawa, ito po ay nagtsatsaga, ito po ay mabait, ito po ay nagpapatawad. Ito po ay mabuti. Kaya nga, magandang itanong yan sino ba talaga, ano ba talagang minamahal ko sa aking buhay? Harinawa, mahalin natin ang Diyos, buong isip, puso, kaluluwa, lakas natin, para maging kamukha natin si Santa Clara, na naging isang biyaya ng komunidad, tumulong sa mga dukha. Siya po ay naging isang instrumento ng Diyos. Pero pansinin mo, kapag minamahal mo ang pera, nakakapagloko ka, nakakapanggulang ka, at kakasira ka ng buhay ng iba. Kaya konting babala lang po kasi kanina lang po umaga, may natanggap po akong video. Ginawan po ako ng video AI, Artificial Intelligence. Nung pagkakita ko, parang mukhang-mukha ako. Nandyan po ako sa pulpito. Ako po ay nag-humili. Pero may pasa ako sa ulo at sa bibig. Ang sabi po, nung aking AI video, binugbog daw po ako. At humihingi po ako ng donasyon, tulong sa mga tao. Dahil sabi po nung aking AI, na ako po ay nagbibigay daw po ng libreng gamot, libreng reseta para daw po gumaling yung mata ng mga tao. Hindi po totoo yun. Okay? Hindi totoo yun.
Kung makakita man po kayo ng ganon, i-report niyo po. Pero ang tanong, sinong gumawa nun? Yung mga tao na gustong magkaroon lang ng pera. Tingnan nyo na po, ginagamit pati kami mga pare. Hindi lang po ako yan ha. Pati po si Father Fiel, meron din pong video na nagbebenta po siya ng rosaryo. Sabi ko nga po, noon pati si Cardinal Rosales, ginawa ng AI video, nagtitinda po ng gatas. Wala po kaming ini-endorso. Kami po mga pare. Kaya mag-ingat po kayo, maging mapanuri at magmasid. Pare nawa, piliin natin araw-araw. Kagising pa lang po natin. Huwag maghabol ng pera, kayamanan o ng tuwa. Pero kagising pa lang natin, piliin natin na maging instrumento ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Yan po yung assignment ko sa inyo. As you wake up each morning, yes, be thankful. But ask the Lord, say, Lord, use me as an instrument and as an expression of your love. Dahil kapag ikaw ay nagmamahal, kamukha mo ang Diyos. At pag kamukha mo ang Diyos, matatanggap mo ang mga pinakamataas na uri ng kayamanan. Hindi lang sa mundong ito, o hindi, pati na rin sa susunod na buhay, sa buhay walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.